Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Off limits ngayon sa loob ng BF Pilar Village sa Las Piñas ang ilang liitimong tricycle na pumapasada rito. Napikon daw kasi sa kanila ang presidente ng homeowners ng subdivision na si Rohel Salahas. Nagsumbong daw ang mga tricycle drivers sa LTO at LTFRB laban sa mga kolorom na jeepney na bumibiyay sa loob ng subdivision na ilang ay pag-aari pala ni presidente. Dahil sa pagsusumbong ng mga tricycle driver, nahuli ang mga kolorom na jeep at hindi na inaprubahan ang inaplayan nilang prangkisa. Ang siste, ang mga tricycle driver daw ang pinag-initan ng presidente ng homeowners. Pakinggan natin ang kanilang reklamo. Unit ko ng tricycle dyan sa loob ng Barangay Pilar Village sa Las Piñas City, sir. Hindi na po pinapapasok ng pamunuan ng Homeowners Association dahil po nagreklamo po ako tungkol sa mga jeep nila, sir, na pumapasada dyan sa loob ng Pilar. Dinulog namin yung reklamo ko sa LTFRB at sa LTO at pumunta doon yung taga-LTO po at napatunayan naman po talaga, sir, na kolorom po, sir. Si Ruel Salas po, sir, yan yung presidente ng homeowners, na yan yung may hawak ng lahat ng mga jeep dyan na nag-operate ng mga kolorom po, sir, dahil lahat po yan, sir, mga puti ang plaka at ang sinasakay nila, sir, mga piying passenger talaga po, sir. Ang gusto ko lang mangyari dyan po, sir, na sana po, pag na nilang harangin po yung mga unit ko, dahil po mga legal naman po yan, sir. Kaya manawagan lang po ako na sana po, wag naman pong mamimersonal po. Para aksyonan ang kasong ito, makakausap natin si Director Edgar Cabasi mula sa Central Office ng LTO. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po. Okay, sa kauna-unang pagkakataon, pupuri po kami dito sa itimbre mo kay Tulfo sa taong kakausapin namin. Good job po sa lahat sa inyo dyan sa LTO, pero sa LTFRB, mukhang hindi po maganda mga trabaho nila sapagkat ang balitang nakarating sa amin, nagsumbong sila sa LTFRB tungkol po sa problemang ito, umaksyon ng LTFRB pero naareglo po. Nung kayo raw po ang umaksyon, yung mga bata ninyo, talagang nanghuli kayo, hindi kayo nagpa-areglo. However, ngunit subalit, sir, nung pagtalikod nyo, bumalik na naman po yung problema, yung pagkukolorom doon ng mga jeep na di umano'y pag-aari ng presidente ng asosasyon na si Salas. So, ano po aksyon ang magagawa natin, sir, na para once and for all, matapos na po itong problema? Ito ho, ano lang namin, mayroon akong create na ACCAD, no? Action Team for Complaints and Alarms. Okay. Dalawang mobile po ito. Ito po ang nangangasiwa ngayon ng lahat na reklamo. I remember, ito po isa talaga sa inaksyonan ito. Opo. No? Yeah. So, sunod-sunod do ang ano natin, patutukan natin ito if only na matapos itong problemang ito. Kasi maraming complaints talaga dumarating sa akin. Okay. At kaya nga nag-create ako ng APCAD na ito. Sir, okay, hindi ko kine-question yung inyong APCAD o action, sir. Talagang ginagawa niyo yung inyong trabaho at balita nga po namin, hindi raw po nagpa-areglo yung inyong mga kawani. Salamat pumunta roon, hindi katulad sa mga taga-LTFRB na naareglo, na bayaran. Ano po? However, ang sinasabi ko nga po, sana tuloy-tuloy o dili kaya gumawa ko kayo ng aksyon na permanente na po ang solusyon. Halimbawa, pagkukunin yung mga plaka na yan, o kung kinakailangan i-impound yung mga sasakyan na yan, kasi pagtalikod niya raw, sir, nakahuli ata kayo ng 2 o 3 something na talaga namang ikinuha yung mga plaka. Pagtalikod niyo, sir, tuloy-tuloy ulit yung mga pamamasada. Kahit na walang plaka, pinapasada pa rin, sir. Opo, sige po, sige po. So siguro sir, mag-poste kayo ng mga tao doon na talagang panguliin mga bibigyan ng leksyon. Kasi ang nangyari po nung magsumbong sa LTO, sa inyo, yung mga tricycle driver na mga litimo, ginantihan po ng presidente ng asosasyon, sila ngayon ang binaban, ang pinapaanda nila doon yung mga jeep at sinasabi naman ng presidente ng asosasyon, hindi raw kailangan ng prangkisa kasi less than 5 kilometers daw yung binibiyahe nila at shuttle daw yun. Paano naging shuttle, sir? PUJ yun nilagyan nila puting plaka at nagpapabayad sila sa mga pasahero. Kung shuttle, dapat they wouldn't collect bayad mula sa mga pasahero, di po ba, sir? Sige po, ipa-operate natin yon. Na kung pwede ho, sir, baka yung presidente na yan, kung pwede makausap, pupuntahan ako sa Lunes, parang ma-strategize kung ano mas maganda. Kasi sa totoo lang, pag nandyan na yung mga patrol, takbuhan na yung mga kaya kailangan may katulong na tagalabas. Postehan nyo, sir. Yung sinasabi nyo kausapin yung presidente, sir, wag.
Huwag niyo kausapin, sir. Ako'y Ganun ba? nakikiusap Akala ko sa yung inyo. complainant dyan. Hindi, presidente ng asosasyon, do not talk to that guy. Kasi ho, salbahe ho yan, bad yan, yung taong yan. In fact, we've been trying to contact him to get his side of the story. Mailap po siya parang ganun palos. Dahil siya po yung pasimuno ng mga kalukuhan dyan sa subdivision na yan. Ganun ba? Akala ko po yung complainant. Hindi, yung complainant po natin ay yung mga tricycle driver na pinag-initan po ni I see. presidente ng asosasyon at hindi na pinapabiyahe dahil nagsumbong nga po sa inyo. Si I see, presidente I see. po yung bad, Oo. yung presidente ng asosasyon. Yung mga tricycle driver po yung mga naapi. So I want yeah, you yeah, guys okay. to go back there at pumoste doon ng mga tao and once and for all, panguli na yan at pangkukumpiskan yung mga plaka para matapos na po talaga yung problema, sir. Ano pong specific lugar? Yung sa may Pilar Village po sa Las Piñas. Pilar Village, Las Piñas. Okay, Opo, okay. opo. Yung sa loob po ng village, tapos kumukuha ng pasahero itong mga jeep na ito, and then hinahatid papuntang SM, and then SM papunta ng village. Eh dati-rati po, nabigyan ng prangkisa talaga niyan, na lalo ng City Hall, yung mga tricycle po talaga may papeles sila eh. Pero itong mga jeep, wala po. At pinagmamalaki nila, magaling daw sila magbayad ng tao. Unfortunately, pagdating po sa LTO, hindi sila umubra. Pero sa LTFRB po, umubra sila eh. So, ibig sabihin, Director, kayo po'y mabait, matinong tao. Ako po'y humahanga po sa inyo talaga, Director. Salamat po, salamat po. Kaya po, Director, para tuloy-tuloy paghanga namin sa inyo, huwag niyo pong kausapin yung Presidente. Dahil yung Presidente, pag kinausap niyo, baka lapagan kayo ng kape at kunting envelope. Opo. Ang akala ko kasi, yun ang complainant. Wag. Hindi, pero kayo sir, okay kayo yung mga tao nyo. Tinatabla Opo. yung offer ng Sige po, Presidente. I'll do that. Okay, sir? Okay. Asahan po namin, sir, ha? Opo. Mabuhay po kayo, Salamat. Director Cabasa. Keep up the good work, sir. Gandang araw po, sir. Okay. Okay, para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadalapon ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Balik tayo sa mga police report. Hindi nagpahuli ng buhay ang dalawang carnapper sa Maynila. Patay ang mga kawatan matapos manlaban sa mga pulis. Ibalita mo, Michelle Mediana. Bulagta ang dalawang hinihinalang carnapper na ito matapos makipagbarilan sa mga pulis sa tulay ng Dimasalang sa Maynila. Sakay na isang taxi. Hindi raw hinintuan ng mga sospek ang checkpoint sa Lacson Street. At nang habulin ng mga pulis, dito sa Dimasalang tumigil at nakipagpalit ng putok ang mga sospek. Nung sinundan nila, ay nakarinig sila ng isang putok. So, lumiko dito. Ang ginawa naman ng mga bata natin is tumawag ng backup. Nakatakas ang kasama ng dalawa na siya nagmamaneho ng taxi. Narecover naman sa mga napatay ang dalawang kalibre 38 baril at wallet na isang taxi driver. Nang tawagan ng mga pulis ang telephone number ng taxi, napag-alamang kinana pala ito ilang oras bago nangyari ang engkwentro. Maraming salamat po, ma'am. At least naliwanagan na po kami na ito palang taxing ito ay kinarnap. Ayon sa may-ari ng taxi, 1:40 na madaling araw kanina nang agawin mula sa driver na si Freddy Malbuesong sasakyan sa Caliraya Street sa Banawe, Quezon City. Wallet daw ng taxi driver nakuha mula sa mga sospek. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga napatay habang tinutugis pa ang nakatakas sa sospek. Michelle Mediana, News 5. Kritikal ang isang traffic enforcer sa Navotas matapos mabaril sa loob ng patrol car ng kanyang kasama. Nakatakas ang sospek, kaya ang mga nagsugod sa biktima ng mga traffic enforcer din ang napusasa ng mga pulis. Kung bakit, ibalita mo, J.D. Castro.